Ayan mga pare ko, napakaganda. Alright. Sa unang andar niya, from cold start, nagbubukas yung auxiliary fan niya ng 97 degrees Celsius. And then pagka nasa normal temp na, nagbubukas na yung auxiliary fan niya every 87 degrees Celsius. Yung thermostat naman natin, nagbubukas na yan ng 82 or 85 degrees Celsius. Kagandahan dito, may temperature gauge na tayo, may voltmeter pa tayo. Yun, what is up mga pare ko? Kakabit tayo ng water temperature gauge dito sa Suzuki minivan na DE64B. Ito yung kakabit natin, digital temperature gauge. Right. Yan, pakita ko muna sa inyo yung mga kasama. Ito yung pinaka temperature monitor nya. Digital display nga pala ito mga pare ko. So yun, makikita nyo mamaya. Meron din tayong joint pipe. So ito yung joint pipe. Ang kailangan pala natin para dun sa DE64B, ang sukat kasi ng radiator hose nun ay 28mm. So syempre kailangan din natin ng joint pipe na 28mm. Okay. And ito nga pala yung fuse stop. Ito yung gagamitin natin na kuha ng supply para hindi na tayo magbalat pa ng wirings dyan. Ito naman ay optional lang. Kung wala kayo nito, pwede naman kayo jumper ng linyang nakasama sa susi. Optional lang to mga pare ko. May kasama ring radiator hose clamp. Ayan. Ngayon tignan naman natin doon sa engine bay. Papakita ko sa inyo yung radiator hose na gagalawin natin tsaka mga gagawin pa natin doon. Ito nga pala yung mga kailangan natin tanggalin para maikabit natin yung water temperature natin. Yan, tanggalin lang natin yung tornilyo dito. Yan, tinanggal ko na 4 na piraso yan para ma-access natin yung radiator hose. So dito sa may bandang thermocap, ito yung tatanggalin natin na hose na yan. At saka yung nasa ilalim. So yun, tanggalin na natin ng buo yung hose para maputol at maikabit natin ng maayos. So tara sa ilalim para mapakita ko sa inyo yung hose na tatanggalin. And ito yung tatanggalin lang natin na hose. Yan, tatanggalin natin yan para makuha natin ng buo yung hose. And bago natin bunutin yan, i-drain muna natin yung laman ng radiator. I-drain ko lang yung coolant. And then tanggalin natin yung hose na yan para masukatan natin mamaya at maikabit natin yung mismong temperature sensor. Ayan, dinidrain na natin yung coolant. Ayun, ito na mga pare ko, natanggal na natin yung radiator hose. Ito yung tinandaan ko. Yan. So ito yung puputulin natin. Pagkaputol, dito naman tayo magbabawas mamaya. Kasi kailangan natin sundin to eh. Yan. Putol lang ganitong radiator hose, kailangan pantay na pantay. So gamit ko lang dito gunting. Tulin na natin. So ayan, naputol na natin. Yan. Ayan. So gagawin naman natin ngayon, susukatin natin ito mga pare ko. And then yan, kagaya yan, ganito rin kalaki yung ibabawas natin kasi ito yung clearance nya. So ito, tansyahan lang to mga pare ko ah. So diskarte nyo na yan. Yan. Okay, magpuputol naman tayo dito. Nakapagbawas na tayo ng radiator hose. Ayan. So sukat na sukat. So ikabit naman natin to ngayon. Ayan. Gaya na sabi ko kanina, kung gano'ng kalapad to, gano'n din yung ibabawas nyo sa radiator hose. Ayan. Okay. And ito naman mamaya na natin lalagyan ng clamp kasi kakabit nito. Gagalaw-galawin pa natin. Tsaka bukod doon, lalagyan pa natin to ng liquid gasket para sure talagang walang tagas. Okay mga pare ko, ito yung fuse stop natin. Ngayon, ang gagawin natin dito, hahanap tayo ng linyang magkakaroon lang siya ng 12 volt supply pagka nakasusi na. So gagawin lang natin, kumuha tayo ng multi-tester and then i-set natin dito sa 20 volts maximum.
Ang gagawin lang natin, itong block ilalagay natin sa body ground o kaya sa negative. Okay. Then sunod, i-on natin ngayon yung susi. Okay. Then itusok natin to dito sa may mini fuse. Okay. Doon sa multi-tester, ayan, wala. Makikita nyo. Then lipat tayo ulit. Ayan, hindi yan. Then lipat tayo dito ulit. Kailangan kasi may makuha tayong 12 volt supply. Okay, wala pa rin. Dito tayo sa may 15 amperes na to. Ayun, nakakuha tayo ngayon ng 12.5 volts. Ngayon, i-off natin. Yan, naka-off na. So, kailangan wala siyang reading. Ayun. So, wala siyang reading ng 12 volts. Ngayon, i-on natin ulit. Okay, so ayan, meron siyang supply pag naka-on yung ignition. So dito tayo maglalagay ngayon ng fuse stop para gawing supply nung temperature gauge natin. And dito natin to ilalagay itong fuse stop. Itong dating mini fuse dito ilalagay naman natin dito. So parang dito lang tayo kumuha ng supply. So ayun, ito na yung magiging positive nung temperature gauge natin. Tapos yung magiging negative naman, dito na lang natin kukunin sa may tornilyo na to. Okay mga pare ko, i-install na natin tong digital monitor na to. Ito nga pala yung wirings na to, positive at negative wire lang. And then yung dalawa na to para to dun sa may temperature sensor. Okay, install na natin. Ito lang yung bibigyan natin na supply dito ng positive at negative. Okay, so masyadong maikli yung wire. Ang gagawin lang natin, ipapagapang natin dito sa ilalim. Ganyan magiging placement nito. Tsaka dito naman sa baba, saktong sakto lang. Ayan. So ito yung fuse stop natin. Dito naman natin yan ikakabit. So saktong sakto lang naman. Dugtungin na natin yung positive line tsaka itong fuse stop. Okay, balutan lang natin ito ng electrical tape. Kasusunod naman natin iwa-wirings itong negative. Ayan, dito pala natin kinuha na lang yung ground. Ilagay kasi ako dati ditong ground nung turbo timer natin. So ito yung ground na yon, ginawa ko, binalatan ko na lang. And then idudugtong ko na lang siya dyan. Yan, so ganun lang kasimple. Pagapag lang natin siya dyan, tapos itatap natin tong negative wire. Okay mga pare ko, ito na. Install na natin yung mga wirings. So ito pala yung negative, ayan. Ayan, nakagapang siya dyan. Kikable tie na lang natin para malinis tignan. And ito yung positive line natin. Ito. And ito na nga pala yung temperature monitor natin. Ito yung pinaka display. So yan yung itsura nya. So meron tayong 32.5 degrees Celsius. Babago pa yan mamaya pagka nandun na siya sa may joint pipe. Ayan. So gagawin lang natin, ipapagapang natin tong wires na to dun sa may joint pipe. Okay, didiskartehan ko lang muna itong mga wire na ito. Paano ito ipapagapang dyan sa ilalim. Alright, mga pare. So, lalagyan lang natin ito ng liquid gasket. Yan. Para sure. Gagawin na lang natin dito, ikakabit natin to o ibabalik na natin tong radiator hose. Alright mga pare ko, okay na. Tapos na tayong mag-install. Tapos na natin ibalik yung radiator hose. Ayan pala yung joint pipe natin. Ayan, nasa loob oh. Ayan. Then yung wirings pala nung sensor natin, ayan, pinagapang ko dyan. Ito siya. Ayan, papunta yan doon sa ilalim. Then papunta dito sa may LCD monitor natin. Ayan. So ayan, nahigpitan ko na yung clamp ng joint pipe. Ayan. So checking na lang. Ang gagawin ko na lang ngayon ay magsasali na lang tayo ng coolant. Then magbi-bleed tayo. Then ipapakita ko sa inyo yung temperature gauge natin kung paano siya gumagana. Okay. Magsasalin lang tayo ng coolant. Mga pare ko, magsali na tayo ng coolant.
Ayan. Mga pare ko, nakapagsali na tayo ng coolant. Ayan, puno na siya. And then may laman na rin yung reservo natin. Okay, let's go. So wag muna natin takpan yan kasi magsasalin pa tayo. Cold start mga pare ko. Malamig na malamig yung makina natin. Then on na natin yung susi. Ayan, so meron tayong 33.2 degrees Celsius. So malamig na malamig. Tsaka sa voltmeter naman, meron tayong 12.5. Yun ang kagandahan dito. May temperature gauge na tayo, may voltmeter pa tayo. Pan-checking naman, at check ko na to lahat. Wala naman tayong nakaligtaan dyan. Okay, pandarin na natin. Okay, ayan mga pare ko, cold start. Ayan ang cold start indicator natin. Then meron tayong 33.2 degrees Celsius. So pandarin lang muna natin para malaman natin pagka uminit na yung makina. Ayan yung makina natin. Napaka smooth ng andar. Okay. So meron tayong 1,300 RPM. Okay. Kasi cold start yan mga pare ko. Okay, tumataas na rin dito yung temperature kahit papano. And yung voltmeter natin, umaandar yung makina, tataas din syempre yung voltahe natin. Kagaya niyan, 14.4. So indikasyon niya na nagcha-charge yung alternator natin. Nagwo-work siya ng maganda. Nagbibigay siya ng magandang voltahe. So hintayin lang natin uminit ng konti. Kasi nasa cold start pa tayo. Ayan, pababa na rin yung RPM natin. Meron na tayong 62 degrees Celsius. Ayan, stable tayo sa 800 RPM. Dito naman okay na okay. Wala namang leak. So ayan, siyempre binabantayan lang din natin yan para sigurado tayo. Ayan, napaka smooth lang ng makina natin. Ayan, 800 RPM. Okay, 62.9. So tignan natin kung anong degree nagbubukas yung radiator fan natin. So ayan, 64 degrees Celsius na. Ayun mga pare ko, saktong sakto sa 96 degrees Celsius nagbukas yung radiator pan natin. Ayan, napakaganda accessories nito mga pare ko para dito sa DE64B natin. Kasi nga walang kasamang temperature gauge talaga sa panel gauge nitong DE64B na Suzuki minivan. Wala talaga siyang temperature gauge kasi nga siguro dahil nasa Japan. Ito kasi sa atin kailangan talaga ng temperature gauge para meron tayong minomonitor. Kasi baka mamaya overheat na pala tayo, di pa natin alam. So ayan, ganyan lang kadali magkabit. At saka meron pa tayong voltmeter display. Mga pare ko, kung nagustuhan nyo yung tutorial na to, paki-like and follow nung ipipage natin at subscribe din kayo sa YouTube channel natin. Alright.